Good day sa inyo, netizens. This is ni Adriano. Last vlog nga, pinag-usapan natin yung 5 poging motorsiklo. Yung araw, syempre, nabitin kayo sa 5 listahan. Kaya sobrang dami nag-request ito. Pag-usapan natin ang 5 pinakamagandang motorsiklo pagdating sa aesthetic. Tara, pang-5 sa ating listahan ay ang Honda PCX 160. Nilingid sa inyong kalaman na kamakailan ay bumili din ako ng sarili kong PCX 160 dahil nakita ko na ito yung isa sa may pinakamagandang headlight na motorsiklo. Bukod pa dyan ay hindi lang siya maganda aesthetically, kundi pati na rin sa specs and features, maganda rin po ang motorsiklo na ito. Biruin mo, meron na siyang ABS sa harapan na preno. Meron din siyang tinatawag natin na Honda Selectable Torque Control or nagsisilbing traction control. Kaya kapag nadulas ka, ipe-prevent niya na tuluyan ka mag-slide dahil isi-synchronize niya yung ikot ng likuran na gulo sa unahang gulo. Bukod pa dyan, netizens, na napansin ko sa kanya ay napaka-fuel efficient nito for its displacement. Meron din tayong fully digital na meter panel. Pagdating sa comfort, isa to sa pinaka-komportabling motorsiklo na mabibili nyo sa merkado ngayon. Bukod pa dyan, netizens, ay meron din siyang napaka-laking seat storage. Even wala kang top box, ay marami ka na mabibitbit sa biyahe. At di na rin may kakaila na sobrang dami na rin ng PCX users nowadays na talagang very competitive na yung community nito. Unlike before, na parang iilan pa lang yung owners nito. Ngayon, sobrang dami na. So kung PCX ang motorsiklo mo, good job dahil kasali yan sa pinakamagandang motor dito sa Pilipinas. Pang-apat sa ating listahan ay ang SYM Husky ADV. Nung nilaunch nga to last time ay talaga nag-trending ang motorsiklo na to dahil miski ako ay hindi ko maitatanggi na isa ito sa pinakamagandang design when it comes to ADV scooter category. Lalong-lalo na tong color white na na-review natin. Very aesthetically pleasing siya mula sa front, sa side, at maging sa back. Isa sa napansin ko sa kanya is parang mayroon siyang palikpik sa unahan. Bukod pa dyan ay naka-split LED din tayo na LED light. Tapos may windshield din tayo para medyo komportable din tayo during long ride at hindi tayo mapaspasan gaano ng hangin. Isa rin sa napansin ko sa kanya ay naka-dual sport tires na siya kaya pwedeng-pwedeng dun sa mga semi-off-road experiences or kung medyo madadaan ka sa mapuputik na lugar, kayang-kaya ng motorsiklo na ito. Plus, meron din siyang protective boots para maprotektahan natin yung suspension kung sakaling matalsi ka ng maliliit na bato sa kalsada habang bumabiyahe. Nag-stand out din sa akin yung shape ng kanyang turn signals na nakahiwalay sa likuran at sa unahan. Bukod pa dyan, netizens, ang maganda rin sa motorsiklo na to ay 15 liters yung kanyang fuel tank capacity. So just to give you an idea, 8 liters lang po ang pangkaraniwang fuel tank capacity. Pero dinoble ng isang to yung kanya. Kaya very competitive talaga. Kung meron naman akong points for improvement sa motorsiklo na to, maybe that's the ground clearance. Kasi medyo mababa yung kanyang ground clearance. Kahit i-compare mo siya sa mga hindi ADV na scooter or motorsiklo. Pangatlo po sa ating listahan ay ang Yamaha NMAX 155. Isa ang Yamaha NMAX 155 sa aking mga naging motorsiklo na medyo naging trademark ko na sa ating si JJ na kulay Green Goblin. Isa sa mga nagustuhan ko sa NMAX ay ito ang pinaka-safe na scooter for its displacement dahil dual channel ABS po ang motorsiklo na ito. Bukod pa dyan, pag tinignan mo maigi yung kanyang design, netizens, very timeless, malinis lang siya, bilugan. It's not for everybody pero marami talagang nag-a-admire sa looks ng NMAX. Very premium yung hinahatid na looks. Bagay na bagay sa kanya yung sikat na kanta na ngayon na parang sining sa museyong hindi naluluma. Ganun yung design niya. Very timeless. TCS or traction control system. Fully digital na rin yung meter panel niya. Isa rin sa magugustuhan nyo kapag namaneho nyo na ang NMAX ay meron siyang VVA or variable valve actuation. Kaya hindi kayo mabibitin kahit na mabigat ang kargada ninyo at medyo paahon dahil meron siyang torque sa umpisa at meron pa rin ibubuga sa dulo. When it comes to tail light, ganun din. Bilugan din ang hinahatid nitong NMAX. Malinis lang pero premium. May very decent din to na seat storage. For the fuel efficiency naman, I think ay makatarungan naman yung kanyang fuel consumption compared dun sa performance na maihahatid niya. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit NMAX ang pinakamabenta pagdating sa category niya. At kahit saan ka nga lumingon ay marami talaga ang tumatangkilik sa NMAX. So hindi natin may kukuble or may tatanggi na isa talaga ito sa magagandang motorsiklo when it comes to aesthetic. Pangalawa sa ating listahan ay ang Yamaha Mio Fazio 125. Alam naman natin na pagdating sa 125cc category ay sobrang higpit ng labanan dahil yan yung sweet spot sa ating mga nagmomotor na ayaw ng sobrang lakas sa gasolina pero at the same time hindi naman kulang sa power. Kaya nung nilabas ni Yamaha itong si Fazio 125 ay talaga namang sobrang dami nagkagulo at nag-aay na maging next motorcycle nila to. In fact, nung nanggaling nga tayo sa Siargao ay isa ito talaga sa pinili kong motorsiklo dahil very Instagrammable. Kapag nag-nature trip ka, talagang bagay na bagay kapag ka mahilig ka mag-picture taking. May pride of ownership, ika nga. Kadalasan nararamdaman natin kapag ka 150 o 160 yung motorsiklo. Pero ito, may satisfaction kang mararamdaman even you have the 125cc dahil
dahil nga aesthetically pleasing siya. Headlight pa lang nito, LED na parang oblong shape. Ganun din yung mga turn signals niya sa harap at sa likuran. Pati yung pinaka stop lamp niya sa likod. Frozen eyes effect sa mga turn signals. Very minimalist lang yung kanyang decals. At isa pa syempre sa nagpaganda sa motorsiklo na to ay meron siyang tinatawag na Blue Core Hybrid na kung saan nagkakaroon ng additional torque boost with the help of its battery. Isa sa napansin ko nung na-test drive ko to, mukhang cute lang siya sa panlabas pero kapag naimaneho mo na ay talagang very agile at mabilis din ang scooter na ito. Meron din siyang dalawang carabiner hooks sa unahan at sa gitna para kung may dadaling kang mga pinamili ay magiging companion mo rin to sa everyday commute. Number 1 sa ating listahan, syempre, di mabubura ang Yamaha Mio Aerox 155. Sobrang dami nag-abang na dapat daw kasama siya sa pinaka-pogi motorsiklo doon sa last vlog natin. Pero, meron kasi siyang sariling spot for me at deserve niya maging number 1 when it comes sa magagandang design ng motorsiklo. First impression pa lang, mapapalingon ka talaga. At maging ako ay gustong-gusto ko ng Yamaha Mio Aerox pero di pa rin ako nabigyan ng pagkakataon to own one. Maybe in the future, di ba? Lalong-lalo na siguro looking forward na meron pang mga lumabas na ibang version nito. Mas upgraded at mas maganda. Pero yung ngayon pa lang na mabibili yung Aerox ay fully loaded na pagdating sa aesthetic at sa specs. Very appealing sa akin yung kanyang daytime running light sa unahan. Tapos very sporty rin yung kanyang fully digital na meter panel na merong dalawang RPM indicator. Syempre, hindi rin niya papatalo pagdating sa performance dahil bukod sa 4 valves na, ay meron din siyang variable valve actuation or VVA. Para makatipid sa gasolina ay meron din siyang stop and start system. Malaki din yung kanyang pinaka seat storage at kahit sa anggulo yata ay napakaganda ng aesthetic ng Yamaha Mio Aerox. Sa katunayan nga, nung nakaraan ay pumunta tayo sa Baguio at yung Yamaha Mio Aerox Club Philippines nga ang pinaka-active at napakasayang club dito sa Pilipinas. Ano isa rin sa mga nagustuhan ko sa Aerox ay nag-i-stand out siya on every color variant na available. Merong iba na nag-i-stand out sa mags, sa decals, body color. Ilan nga sa mga favorite ko ay unang labas na merong yellow-green na mags at saka yung kanilang special edition na red and white. Kayo netizens, anong color ng Aerox ang pinaka-favorite ninyo? Comment nyo nga sa ibaba. Syempre, may ABS na rin po ito or anti-lock braking system. Yun nga lang, sa unahan lang dahil drum brake pa rin po siya sa likuran. Very decent din yung kanyang fuel tank capacity at masasabi ko na sulit na yung kanyang fuel consumption para sa performance na maihahatid niya. Kung galing ka sa 125 na Mio, sigurado magugustuhan mo kapag naimaneho mo tong Yamaha Aerox 155. Yan na nga netizens, ang 5 pinakamagagandang motor dito sa Pilipinas. And disclaimer lang, magkakaiba tayo ng perspective and point of view. So subjective ang ganitong mga topic. This is just a survey based sa mga comments ng ating mga netizens, sa user, at syempre sa request na din ng mga manonood. Ang mga sinasama ko nga din pala dito netizens ay yung mga pang-araw-araw na motorsiklo na pangkaraniwang binibili ng mga Pilipino. Kaya hindi napasama dito yung mga sports bike. Kahit dun sa isang vlog, dun tayo sa mga pang-araw-araw na motor. Meron ba kayong motorsiklo na pambato na hindi na ipasama dito sa listahan? I-comment nyo naman sa ibaba netizens. Ano pa kaya ibang topic at motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next time? Comment nyo din dyan sa comment section. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.